summarize yung nangyari mula kaninang lecture sa umaga. Dito po ba si Ms. Veos? Ayun pa, so mamaya, pag may tanong kayo sa kanila, ay i-direct natin kay Madam, kay Sir Bomen, at saka kay Vlad. Ano? Para i-summarize ko lang, para mas madali yung, papaalala ko lamang yung narinig natin mula kaninang umaga. Kanina, ang panayam ay tungkol sa teorya ni ng Aleman na si Schleiermacher. Nakalimutan ko na Schleiermacher? Yun. Basta. Na nabuhay noong 18th century hanggang early 19th century dahil siya ay nagta-translate, 11 years old pa lang ay tinatranslate na si Plato. Talagang ang kanyang buong buhay ay binuhos sa pagsasalin at pagtiteorya nito. At siya ay nabuhay sa panahon ng Romantic Age, kaya ang kanyang mga kasabayan ay si Goethe, si Herder, si Novalis, at dahil ang bida noon ng Romantic Age ay ang pag-emote, ay yun ang naging ilan sa focus ng kanyang buhay. Ano ibig sabihin, malaki sa core ng kanyang worldview. At bakit nga ba siya nagta-translate? Siya ay German, gusto niyang ibida ang kulturang Aleman mula, gustong i-translate ang mga teksto mula sa ibang nasyon katulad ng Shakespeare, na naisalin din niya, no? Mga plays ni Shakespeare. Ayun, ano? At ang teorya ni basta ay salita sa umpisa, ngunit sa bandang dulo ay yung kahulugan na rin na hanggang ngayon ay ipinapractice pa rin natin, ano? So ayun, tapos ayun, yung dynamics ng source language at target language ay nailatag nitong ating tagasalin mula sa Alemanya, no? At pagkaraan noon, ng bandang alas 10:30 ay nagpanayam naman si Dr. Bomin Guillermo tungkol sa pagsasalin o sa essay ni Walter Benjamin tungkulin ng pagsasalin na isa sa pinakamahalagang essay tungkol sa pagtiteorya ng pagsasalin, at naging magandang usapan tungkol sa translatability nito ng isang teksto, at ito ay maaaring nasa Aleman at pinakita ang napakagandang textual analysis. Yung first sentence lamang, pero ang daming naisilang na insight tungkol dito, lalo na ang usap-usap ng mga wika, tinatawag tayo ng teksto o tumatawag ang teksto, lalo na yung mga sandaling nakalimutan na siya pero nandun lamang. Ito ba ay ang mata ng Diyos na kahit nakalimutan ng tao ay naghihintay? May kakayahan ba ang mga tagasalin mula sa ibang wika para ito ay isilang muli sa panibagong wika, ano? At nakita rin natin pagkaraan ang analysis at mula doon sa teorya ni Walter Benjamin tungkol sa maisasali ng isang teksto, ay pinakita ang pagsasalin o isang sample translation ni Baudelaire tungkol sa pusa, at ito ay sinalin at tatlong wika ang kaya pala ni Bome. Marunong mag-French, German at Filipino, at nakita kung gaano na isisilang, na ililipat ang enerhiya actually ng mga teksto mula sa isang wika patungo sa iba. At may sarili-sariling kagandahan ang version, at ito ay nakita natin, no? Possibility ng interpretation, ano? At saan na ba ako? Ayun, hindi nalilimutan kasi ang pagsasali na isang anyo, at ang original lagi ang natatanganan natin upang maging gabay
sa gagawin nating pagsasalin. No? Isang anyo ng expression, ayun, sabi maraming may ayaw daw sa relay, sino pang may ayaw? Si Walter Benjamin ayaw ng relay translation, pero sabi ng ating tagapagsalita ay maaari naman ito, no? At may enerhiya pa rin nakukuha na ililipat mula sa mga relay na version. No? So ito ay isang pagsasalin ay isang interpretasyon at nabanggit din yung intuition. Para may intuition ka tungkol sa teksto at ito ay nagiging valido pa rin, no? At hindi masyadong inaasahan ang husay ng AI dahil ang artificial intelligence ay walang taglay na history. Hindi niya natatangay ang pagkatao ng isang grupo ng rasa o ng komunidad ng tao dahil ito ay yun nga, hindi niya nadadala yung pagkahistorya ng isang teksto, no? Mga salita lamang at napakaraming kakayahan na ito ay mag-harvest mula sa iba't ibang sources, ngunit walang insight ng kasaysayan. No? Okay. Ayun, naging napakaganda ng talakayan natin sa naysay ni Walter Benjamin at ito ay para kinakausap din tayo ng tekstong iyon nating magamit sa ating sariling konteksto, no? Sapagkat kung ang Aleman ay dumanas muna ng 300 taon bago nakarating doon sa kanilang kahusayan. Kailangan nating i-practice din ito habang nagsasalin, gumagawa ng pagsasalin ay lumalakas ang kakayahan natin dito, kaalaman at kasanayan natin sa pagsasalin. So ito ay isang malaking hamon kung paano ba natin magagamit itong mga insight, karanasan ng Aleman, particular kay Walter Benjamin, sa ating sariling konteksto. At kaninang alauna ay nagsimula namang nagpakita naman si Dr. Vlad Gonzales kung paano itong mga konsepto ng pagsasalin ay may isa sa praktika sa larang ng drama. Dito sa drama ay naiba ang kahingian dahil mas nagkakaroon ng kalayaan ang mandudula upang lumihis lalo sa katangian sa dulaan ni Bertolt Brecht, at ito ay nagkakaroon yung original na teksto ay hinahanapan ng mandudula ng panibagong pagtatampo. Ano bang may elemento doon sa original na pwedeng i-magnify, i-adapt, gawa ng panibagong pagsasalin dito sa panibagong tinutunguhang lengguwahe. Ano? Tayo ang eksperte ron sa teorya ng pagsasalin, nakakaipon ng cultural capital ang isang pagsasalin habang siya ay nagpa-practice, at ito ang mga kliyente katulad ng mga korporasyon, akademya ay humihiling sa tagasalin at nabibigyan siya ng lakas ng pagkilala upang gawin ang pagiging eksperto sa pagsasalin upang siya ay mabigyan ng pagkakataon na katulad ng ginawa ninyo ay lumikha ng mga panibagong tula para sa ating sariling panahon. So ang practitioner ay may mataas na value at ang kanyang pagpapractice ay nakikita sa mismong pagsasalin. Okay. Halimbawa, isang teksto, sa teksto halimbawa ni Brecht ay may nagbubukas ng pagkakataon upang maipahayag ang pangarap ng mga magsasaka o mga manggagawa upang magkaroon ng mas mataas na sahod. Pwede itong ma-articulate dun sa ating gagawing pagsasalin o paglikha ng panibagong dula. Ano? So, mayroong retelling, may refraction ng material at dito sa pagsasalin. Ano? Paano gagawing maganda? Depende sa pangangailangan
ng manonood, pagkakaroon ng kamalayang politikal, kilalanin ang medium at kung anong pangangailangan ng teatro. Isa itong uri ng paglalakbay, isang seryosong commitment. Ang tanong natin ay nagtagumpay ba ang ating teksto na maisalin ang konsepto ni Brett sa iba't ibang level hanggang sa kung mayroong natutuhan ang mandudula o ang tagasalin sa kanyang ginawang proseso. Yun ating dinaanan in so many words at kung mayroon kayo, siguro ating gagawing pagtatanong o pagkukomento dito ay forward-looking. Nahawak na natin itong mga teorya ng pagsasalin ay ang hamon naman sa atin, sa inyo bilang mga bagong tagapagsalin o ay buksan itong magagawa natin, natutuhan natin sa ating mga sariling mundo at sa ating pangarap na maging mag-ambag bilang tagasalin sa pag-unlad ng lipunan. So, bukas ang pagkomento, katanungan para sa ating tatlong tagapagsalita ngayong araw. Salamat po, Sir Joey, sa paglabog po ng mga nangyari ngayong araw na to. The floor is open po kung meron po pong mga katanungan o mga gusto pang sabihin ng mga saloobin. Tungkol sa translatability, yung mga Ayan, sige po, narinig natin kanina ay pwede pa nating i-direct sa ating mga tagapagsalita. Ikalima. Sa 2026 sa Bicol. Ano? Yes. Kay Christian, sponsored ni sana si Christian nagtagunan. Okay po. Ako, ayan, Sir Vlad sa Bicol na daw, in-announce ni. Para pa lang naman. Ayan. Usap-usap Sabay ba? kahapon. Opo, yun po ang pangarap na makaikot nga po. Si Walter Benjamin, kakaibang mama rin, ano? Kahanga-hanga. Baka po may mga nabitin pa sa kanina. Kunyari sa kay Ma'am Fie Amor, may mga tanong pa po ba? Slayer Marker. Sir Vlad. Puro German, ano? Napansin niyo. Kasi yun ang tema naman, di ba? Mula sa German, ano? Mula sa 18th century hanggang 20th century. Hey, mukhang... Kayo po, Sir Joey. Come on, tanong mo. Ayan, meron. Ayan, si Gabo. Siguro question po kay Sir Vlad. Doon sa proseso kasi ng pagsalin o pag-adapt sa para nagkakaroon kasi ng yun nga maraming mga factors na nakikisama doon sa proseso ng pagbuo. Siguro yung pagmamayari doon sa teksto mismo. Siyempre malaki pa rin yung bahagi nung direct translate and yung talagang namumuno nung translation. Pero posible po kaya na kumbaga nangyari ngayon, isang buong grupo na parang nag-a-adapt simultaneously or nagta-translate ng isang dula and para siyang communal effort. May ganun na po bang parang or na-experience na parang lahat tayo sabay-sabay na parang may inambag sa pagbubuo or pagsasalin sa konteksto ng isang dula. Ayun po. Parang alam mo naman yung sagot, pero Wala. sige, may mga gumagawa, pero parang ang pinakamalapit imbis na translation adaptation, parang devising yung tinatawag nila na maraming paliwanag sa definition, pero sa Kalakan ang pinupunto niya ay lahat ng kalok sa produksyon ay maaaring mag-ambag sa pwedeng paggawa ng bagong istorya o kunyari kung ang intention nila, kunyari si Hit Silakbo,
ay lang yung sa original ay adaptasyon sana ng mga kilalang Greek myths na pero mukhang ang unawa ko sa proseso nila, naisip nila na bukod sa nag-adapt na isa muna, si Maynard, tutulong din yung mga actress mismo, kumuha ng mga dana sa buhay nila, yung actual na dana sa buhay nila, tapos tinahitahe. So pag tinanong kung sino yung may-ari, baka ang dating doon ay silang lahat versus sa isang tao lamang. May konting issue din dyan sa parang nitong huli, dahil nga sabi ng aking alter ego na si Vlad 2, dito lang ang laboratorio kami, di ba? Siyempre sila talaga, pero for some reason, ang dating sa pag nanonood ng play, uso po kasi ngayon doon yung play na walang pangalan nung nag-adapt. Basta parang play to, adaptation to ng Miss Julie. Basta may pangalan yung director, may pangalan yung actress, pero walang nag-adapt. Tapos kahit nga po ipapalabas mamaya, medyo late nalagay yung pangalan ng writer na ang hula namin, ang prinsipyo nila kasi, yung proseso nila, nag-ambag lahat ng kalok dun sa pagpira-piraso ng istorya. So kahit may main writer na nag-adapt, baka sa isip ng iba ay, lahat tayo nag-contribute. So atin lahat ng pyesa, walang iisang may akda. So yun so far, syempre walang pipigil sa atin na mag-collaborate sa isang pero parang ganun yung proseso. Baka mas higit sa akin, mas ikaw pa nga gawin makapagkwento kung nag-work o hindi for everyone yung devising as a process. Thank you po. Dok, dalawang tanong sa akin. Yung una, pagbabalik lang doon sa ikalawang araw sa una, makakatakas ba ang nagsasalin, ang manunulat sa politika at ideolohiya ng tao niyang sinasalin? So yung issue ko dito yung neutrality nung nagsasalin dun sa kanyang sinasalin. Yun po yung una. At ang ikalawa, sa tatlong araw na magkakasama tayo dito, paano niyo po ito isasalarawan sa isang salita? Salamat. Kasi may time constraints din. Joke lang. Opo, mula sa kanasan, nag-endorse o nagpapaalin ng mga pyesa na parang bahagi na nun yung may sinasang-ayunan ka dun sa politika ng pyesa. Kaya ako, sa ngayon ang sagot ko ay may mga hindi ka matatakasan aspekto politika bahagi nung original. Kahit pa sinasabi natin na lapit sa audience ngayon, gawing mas kontemporaryo, sorry. Di ba? Oo nga, mga galit. Di ba may mga ganung hindi maiwasan, baka hindi matatakasan yung referencing quality ng putok tong salin doon sa kanyang pinagmulan. At hindi kailangan maging masamang bagay nito. May ilang ruta lang na dinadaanan pero wala akong isip ngayon na top of my head na na halimbawa. Pero pwedeng puntahan yung ruta kasi na ang intention mo kaya mo siya ina-adapt o sinasalin ay para palabasin na may mali doon sa original. Pero mas yung mga sample na yun mas parang sa fiction. Kaya nag-metafiction, ang mga tao ay para i-expose yung gaps ng fiction. Plays, wala akong maisip ngayon na in-adapt mo siya para sabihin na ang pangit ng una. Mas either update ng una, pakikipag-usap dun sa nauna, pag-relate dun sa nauna. Kasi syempre break, siguro ang inaabangan lang natin may gumawa ng break adaptation na ina-articulate yung issue niya dun sa may nang agaw daw siya ng mga kwento niya sa mga dating yes, di ba? Opo. Dahil mo sa mga bagay niyo, mawawala ng pag-ibig natin sa tulad dito sa noong 2022, isa natin maatunan sa isang Amerika na nag-aati yung isa dahil may mga accent pala sexual accusation. Pero mababawasan ba yung galing niya para si Marx yung kanyang bakit pa isang bahay may kanyang naanakan para mawawala na ba ng talino o lakas ng marxismo. Kasi Aliniker ay rasista,
wala na tayo yung favorite. Thank you. Ang iniintay natin kasi wala namang kailangan naka-mic si sir. Tungkol dun sa tanong na inyan. Tama. Madamdamin kasi, no? Sorry po. Siguro yung laban lang kanina sa teritoryo ng Aliman sa Pransya, yung nagbabago-bago yung mga hangganan. Di ba? Conscious ako kay sa Rio. Hangganan sana pero hanggahan tuloy. Pero may thin line doon sa i-uplift mo ba yung work versus yung gumawa ng work. Pero ang tingin ko, ang pinakamalino na pwede natin gawin ay huwag pigilang pag-usapan. Siguro yun yung pinaka-konkretong pwede natin gawin. Kung may gustong gumawa ng ganitong klaseng artikulasyon kay Brek, go. Parang wala tayo sa posisyon din na sabihin na hindi siya marapat. Kasi kung tunay na nakikipag-usap ang wika sa bawat isa at ang dula ay wika rin, baka marapat lang din na pag-usapan ito. Walang pumipigil din na sumagot dun sa ganung extension ng dialogue. Yun yung ginagawa lagi daw natin sa ating mga kritika, mga likang sining. Tulad ng sinabing extension ng buhay ng isang piyesa, ang pagsasalin o adaptasyon. Baka lumipas siya sa isang punto, baka ang kaligiran ng ating manunulat ngayon ay kaligiran kailangang sumagot dun sa tanong na iyon. Pag-agaw ng gawa, kung totoo ito o hindi, at anong galaw natin pagkatapos. So, yung word good, paboritong salita ko po rin sa ICW kahit ako po yung head, masalimuot. Masalimuot ang workshop na ito at hindi kailangan masamang masalimuot siya kasi dami naglilinkis na usapan, dami naglilinkis na pananaw. At times, contradict namin yung sarili namin, di ba? Yung nga yung nagbubukas ng mga gate, pero kami rin naman yung gate. So, may ganyang usapan. Pero kailangan pag-usapan. So, masalimuot pero ang lagi kasi kahit chami to, parang ang laging tinitingnan dito ay yung beneficiaries ng projects at kayo yun, mga mahal namin pakitaasan po yung evaluation. So, masalimuot. Thank you po, sir. Sige po, baka may question po or something? Ngayon pa po, Sir Ian. Sir Ian. Dudugtong ko lang yung sa usapan kahapon na yung si Heidegger. So marami talagang, kumbaga kung iisa-isahin natin i-cancel lahat ng mga, di ba, lahat naman tayo may kasalanan, may di ba, mauubusan tayo ng isasalin o kaya aaralin, di ba, parang, ewan ko yung uso, siguro yung cancel culture nga sasabi, di ba, yung dahil sa social media, nung nakaraan lang, di ba, mga siguro isang buwan nakaraan nga yung lumabas nga yung ang dami nag-share tungkol kay Bertolt Brecht na yung kanyang mga babae. Pero di ba alalahanan din natin na kolektibo nga, di ba, meron malay naman yung mga babae na ito na sumama kay Brecht sa kanyang pangalan, yung branding ng Brecht, yung author function na Brecht na dahil sumama sila din sa parang kolektibo siguro, hindi wala lang sigurong parang Brecht Brecht Company, pero Brecht Collective. At huwag nating alisan ng ahensya rin yung mga kababayan na ito sa kanilang pagsali din sa produksyon. Tama. Meron pa po ba? Okay po. Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Sir Joey. Thank you po, Sir Joey. Alam ko po nga, si Sir Joey po kakatapos lang po ng term niya as ICW Director. Pero sinamahan pa rin po niya tayo dito sa ating Summit Committee. Salamat po. Woo!
Iba pa yung mamaya na mga talagang pangsarap pati mula sa ating direktor. Yung gagawin ko lamang siguro ay batay sa aking naalala nitong 3 araw ang parang tumimo sa aking kaisipan. At yung una ay yung mahalaga doon sa ating pagbabahagihan ay yung karanasan, 'di ba? Sa palagay ko yun yung talagang naging marami tayong nakukuha mula sa pagbabahagi ng ating mga napili na mga tagapagsalita at mga tagasalin ng kanilang mga karanasan sa kanilang mga pinagagagawa, no? Kasi natin silang lahat ay nagsalin ng mga akda ng mga German o galing sa wikang German patungo sa Filipino. Matagal ko nang napag-iisipan yan Parang sa modernong panahon ng Pilipinas, parang ang karamihan talaga ng mga sinasalin natin na pampanitikan ay German. Kung ihahambing sa iba pang mga wikang Europeo. Mula pa nung sinalin ni Jose Rizal ang akda ni Schiller na Wilhelm Tell mula German patungo Filipino, parang tuloy-tuloy at napakarami ng mga nagawa ng mga salin mula wikang German. At sa palagay ko ay sa kung tingnan niyo yung bibliografiya, ang pinaka-isinalin na may akda na Europeyong manunulat sa wikang Filipino ay sino yung pinag-uusapan kayo? Si Bertolt Brecht. Halos lahat ng mga dula niya ay naisalin sa wikang Filipino at nagkaroon ng malaking impact din sa mga makata katulad ni na Pitlacaba, malaking epekto na lumaganap din sa iba pang mga grupo ng mga manunulat ang ganong matinding epekto ng kanyang estilo. Batay nga rin sa isa pang pagtingin, isa pang pagbibilang-bilang, tila ang pinaka isinalin na tula sa lahat ng mga tula na Europeo ay isang tula ni Bertolt Brecht. Ano nga ba yun? Yung nangangagaw ng pagkain mula sa mesa. Napakaganda ng translation doon ni Pitlacaba. Doon sa isa kong naisulat, naroon yung siyempre original ni Brecht. Tapos may salin si Zeo Salazar mula German. May salin si Epifanio San Juan mula sa isang particular na English translation. May salin si Pitlacaba na isa pa. Meron pa yata iba pang salin dito. Pero biro nyo, ang magagaling ng mga manunulat yan, At lahat sila ay nagsalin ng parehong tula ni Bertolt Brecht. At sino ang para sa aking palagay, ang pinakamagaling at pinaka nakakuha ng ideya ng tula at diwa ng tula ni Bertolt Brecht ang nangangagaw ng pagkain mula sa aming mesa ay si Pitlacaba. Kahit ang ginawa niya ay relay translation. Si Zeo Salazar from German. Pero yung kapangyarihan ng tula ay hindi sumabog sa wikang Filipino. Pinag-usapan namin yan ni Annette Hook. Talagang sabi niya, relay translation ang ginawa ni Pete. Pero yung lumilitaw na pinaka-tapat sa tula ni Brecht. Quite amazing yung ganong klaseng pangyayari. Meron kang sulat na ulit if you want to read it tungkol yan sa paghahambing ng mga version na yan. Pero yun nga, sabi natin na malaking impact. Kaya isang dahilan dito kung bakit ito yung ating napili ngayong taon. Baka sa susunod na workshop natin sa Aling Panit, siyempre iba na naman yung tema noon. Pero sana matuloy nga sa lugar ni na Christian, So unang-una ay yung karanasan, maraming karanasan ng mga Pilipino sa ganitong mga pagkasalin. At yung pagbabahagi ng mga karanasan, hindi lamang yung individual, kung hindi yung ating mga ugnayan sa mga institusyon, sa mga nagkokomisyon, at iba pang mga kompleksidad ng buhay ng tagasalin ay mahalagang naibahagi sa atin. Ikalawa, yung isa pang interesting para sa akin ay yung iba't ibang mga landas ng pagsasalin. Sa palagay ko ay sana ay naging bukas yung ating isipan sa iba't ibang mga landas ng pagsasalin. At may mga iba't ibang pamamaraan na kinakailangan gawin sa pagkasalin. May mga na syempre nakita natin yung mga binahaging mga pananaw, tindig, posisyon ng ating mga tagapagsalita. At produktibo ang mga bagay na yan. Kaya yung iba't ibang mga landas na yan ay tingnan natin. Maaaring may pipiliin tayong landas natin at yun ay bunga na rin ng ating
matalino na pagdedesisyon. Kaugnay ng ano yung tamang landas na gagawin ko sa aking mga proyekto ng pagsasalin. No? Ikatlo, yung isang mahalagang aspekto pa ng ating workshop maliban doon sa karanasan, maliban sa landas ay yung pagmumuni-muni tungkol sa gawain ng isang tagasalin. At syempre marami rin tayong mga pagmumuni-muni na ibahagi. Minsan malalim masyado yung pagmumuni-muni. Kailangan pa natin talagang namnamin yung mga pagmumuni na yan. Pero mahalaga na ang pagmumuni-muni tungkol sa pagkasalin para hindi mekanikal yung ating mga ginagawa. Lalo yung pagmumuni-muni sa lalong madalas lumilitaw din yung machine translation bilang isang hamon sa mga tagasalin. Dahil sa totoo lang ay sa mga kontekstong maunlad ang tradisyon ng pagkasalin katulad sa Europa, ay talagang nanganganib ang trabaho ng mga tagasalin dahil sa AI, dahil sa machine translation. Na-imagine niya, di ba? Na maraming iba't iba dati nagsasalin ng mga manual, nagsasalin ng mga iba't ibang maliliit na teksto. Dati may kabuhayan na makukuha mula dyan. Nawawala na yan. Ngayon, Kaya nga ang naiiwan sa atin ay yung mga mas mahihirap, mas matatayog na uri ng pagkasalin na tila hindi pa yan magiging larangan ng AI. So, ilan yun sa mga maaari natin pagmuni-munihan. Pagmuni-munihan natin yung Schleiermacher na yan. Pagmuni-munihan natin si Walter Benjamin. Pagmuni-munihan natin mga teorya ng ating sarili mga kababayang Pilipino, kaugnay ng pagkasalin. At paano ba to? Siyempre, panghuli, importante yung inspirasyon na dulot ng ganitong klaseng workshop. Sana ay ang layunin naman natin ay hindi lang magtapos kayo dito, kundi ma-inspire kayo na magpatuloy. At magpatuloy din kami, di ba, sa ganitong mga suporta ng ganitong mga gawain. So bilang panghuli ay gusto ko yung turuan ng isang salita, na German ulit, Geschäft. Geschäft. Pakiulit nga, Geschäft. Geschäft. Yan. Dalawang ibig sabihin ng Geschäft sa German. Yung isa ay wasak. Pagod na pagod, Kaya may isang estudyanteng German, kakatapos na exam niya, sabihin niya, Geschäft. Ibig sabihin, wasak na wasak siya, Pero may isang ibig sabihin pa ang Geschäft. Ibig sabihin nun, tagumpay, tumataginting na, magkasalungat, magkabaliktad, kahulugan, pero iisang salita. Sa konteksto mo malaman na tayo ay, anong klaseng Geschäft? Geschäft ng tagumpay. Geschäft! Yan, so maraming salamat. Salamat po, Sir Bomen. Isa pa nga po, Geschäft.